Think positive, be positive. Magandang umaga po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, and Universe. So, tinggawi. Ngayon ay rest day ko. Kala ko kanina may pasok ako kaya maaga ako nagising. Aalis pala kami ni Boss George kasi ngayon ang schedule ng check-up niya sa Jose Reyes Medical Center. So, doon po ay libre. So, yun. Maraming poops. So, ako lang talaga yung may third eye dito sa bahay. Kaya ako ang maglilinis niyan. So, linisin natin yan. Kasi baka matapakan at baka kumalat pa. So, yan yung unang-unang kong ginagawa sa umaga. Pagkatapos ko mag-pray at magpasalamat kay God na ako yung nagising pa. So, yun pa lang ay blessing na. So, yan. Tinatapon ko talaga sa bowl yan. Tapos binubusan ko ng tubig. Para hindi na kumalat. Tapos niyan, siyempre, magwawalis ako. Walisin natin yung mga kalat yan, no? Mga balahibo ng aso, ano-ano pa. Para pag map ko, hindi niya sumama dun sa map. Yan, walisin muna natin yan. Habang hinahantay ko si Boss George. Sabi niya, alas 7 na kami alas, pero anong oras na, hindi ba siya gising? Kaya naglinis muna ako. Yan, habang nag-aantay, at syempre, exercise din po yung paglilinis, no? Para ma-flex yung mga muscle. Yan. So, mag-map. Yung map, nilalaban ko yan. Tapos pinapalitan ko ng map pad. Para tuyo, no? Tapos lalagyan ko ng Clorox. Para matanggal yung amoy ng wiwi ng mga cutie na doggy. Si Dora, si Kimi, at si Oreo. So, si Oreo po, yung poops niya, chinik ko kanina, so wala na po mga worm. Kaya, salamat at okay na si Oreo. Si kanina, ginising niya ako ng umaga. Alam niya na umaga na kasi nakikita niya sa bintana na maliwanag na. Kaya mangangalabit yan siya. So, dapat yun lalabas na. Kasi, iihi siya at pupupo sa labas. Yan. Pagtapos naman mag-map, maglinis, siyempre, maghuhugas ng pinggan. Tulad sinabi ko kasi, pag alas 10 na ng gabi hanggang alas 4 ay wala pong tubig. So, babalik po siya ng umaga na. Ayan, linisin muna natin yan. Para pagluto nila mamaya ay walang kalat sa lababo. Silang dalawa lang kasi may iwan, si Ishin at si Boss Bianca. Aalis nga kami, pupunta kami ng Jose Reyes Medical Center. Check up ng mata ni Boss George. Ngayon, sasamahan ko siya. Tapos pupunta kami ng Divisoria. Bibili ako ng uniform. Medyo luma na yung mga uniform ko, no? Inisyon ako ng 3 uniform. Kung 3 lang, 6 times kang papasok sa isang linggo. 3. So, bibili pa ako ng 2 extra uniform para hindi siya madaling kumupas at masira. So, yan, napansin ko sa labas, no? Ito kagabi, guys. Mga lods. Kagabi, nagtapon ako ng basura. Kaya may dalawang sako ng basura diyan kagabi. So naghanap ako ng panali. Nakita ko ng panali diyan sa may ano na yan, sa bakal na yan, no. So wire mesh. So kala ko tali, yung pala tangkay nung ng alugbati. So ba't ka puputol? Yung pala tangkay ng alugbati na natuyo. Itong alugbati na to, mayabong yan. Dati hindi na nadidiligan tsaka naalagaan. Kaya ang ginawa ko, pinagpuputol ko yung mga tuyong tangkay para tumubo siya ulit. Kasi dito ako kumukuha ng ng gulay na pansahog sa munggo. Kaya yung ginawa ko, tinanggal ko yan guys. So, para tumubo siya ulit ng maganda. Ito kasi puro tuyong na siya. Tapos matigas na yung mga sanga, no, makapal na. Kaya pinagpuputol ko. Tapos nakita ko si Boss George gising na. Sabi ko, putulin ko na lang to para tumubo siya ulit. At mai-harvest siya ulit para pang
sahog sa munggo. Masarap yan pansahog sa munggo, guys. Ayun, pinagtatabas ko yan. So dun sa lagbati namin, pero kailangan gawin kasi ito para maging maayos yung tubo niya, tsaka mayabong ulit. So, hindi ko alam kung anong nangyari. Simula kasi nung pumanaw si nanay, ganyan yung nangyari sa kanya. Dati naman mayabong yan siya, kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na lang, pinuputol ko. Pero yung puno ng ugat niyan, hindi ko pinutol, yung ibabaw lang. Yan, so kailangan siyang diligan, tapos linisin. Tapos pagkatapos naman yan, pinakain ko yung mga doggy kasi gutom na yan sila. Ayan, hiwa-hiwala yung pagkainan yan. Kay Oreo, kay Kimi, excuse, at kay Dora. Kailangan paglayo-layuin mo yung kainan yan. Kasi meron dyan isang makulit, si Dora. Nangaagaw yan ng pagkain. Kaya dapat iwa-iwalay mo yan, layo-layo. So ang ginagawa niya, lilipat dyan sa kabila. Tapos yung kay Kimi, kakainin niya. Tapos awayan niya. Si Kimi naman, lilipat dyan sa kabila. Tapos siya kakainin. No? So sobrang gutom niyan. Nakita ko yun. No? Check niyan. Mamaya. Asan na yun? Yun no? Pati katol, tinira. Pero hindi naman kinain. Siguro, nginat-ngat lang ni Kimi. Tapos yan, ligo tayo guys. Kasi nga, alis tayo. So, kailangan presko kasi may init sa biyahe for sure. Napakainit ang panahon, lalo na sa Manila. Iba yung init sa Manila, humid. Maligkit. So, yan. Siyempre, lagay tayo ng Milko. Napakaganda niyang gamitin. Anti-bactol yan. Pero wala akong bactol Ito lang talaga yung ginagamit ko. Dati ginagamit ko yung liquid, dumidikit sa uniform. Ito dry yan, mga lods. So try nyo yan. Tapos syempre, pagka gamit ko ng Milko, tutuin ko muna ng bahagya bago ko susuot ng damit. Para hindi siya kumalat, patuyin mo muna yan. Napakaganda niya Milko guys. Ilang years ko nang nagamit yan simula ako lumipat dito sa Cavite. Si Boss George nag-recommend sa akin yan, Milko. Anti-bactol. Anti foot, basta amoy sa paa. Yun. Tapos syempre maglalagay tayo ng masilya sa mukha. Yan, masilya sa mukha para maski paano kuminis ng bagya yung mukha natin. Yan nilalagay ko tuwing umaga, paggising, pagpasok, bago pumasok, tapos bago matulog. Lalagay ako niyan, cream na yan. Yan, kasi muna natin para pantay. So yan, masilya sa mukha at anti-bactol. Kailangan yan bago umalis, guys. Siyempre, suot tayo ng relo. Mas maigi na may suot ka ng relo. Kasi yung ginagawa ko, nagta-travel ako, chinecheck ko kung ilang oras, kung ilang minuto, papunta doon, pabalik. Tapos yan guys, ito yung pinaka-paborito kong pabango, Benetton Cold. Salamat sa iyo Don. Ito yung nasa wishlist ko, kaya ito yung natanggap ko sa exchange gift sa trabaho. Napabango niyan. So 3 months yung kontrata niyan sa akin guys. So konti-konti lang yung lagay. Maganda dito kasi pag hubad mo ng damit, amoy pa rin siya sa kapit na kapit. So yan, legit yan. Siyempre lagay tayo ng mga palamuti sa tenga, pamporma ba, ika nga. Dati alam niyo naman na marami naman akong piercing sa katawan. So inaano ko lang, pag-aalis lang ako, pag-aalis kami ni Boss George, sinusuot ko siya. Pero pag sa trabaho, syempre bawal yan, tinatanggal ko. Ayun, si Boss George yung pamili ng kulay niyan. Kaya syempre pag binili, gamitin. Yun napakaganda ng kulay niyan. Yun, patayin muna natin ng buhok kasi medyo basa pa. Hawiin natin ng konti, medyo manipis na yung buhok. Yun guys, okay na. Tapos yan, alis na kami. Balitaan ko kayo kung anong mangyayari. See you on my next vlog. God bless po.